Hindi sinasabing kahit nakatira sa hawla, ang ibong kanaryo ay nagnanais pa rin ng kalangitan. Ito ang kalagayan ni Trindu, ang dalaga ng Hong Hip Group. Ngunit ang kapalaran ng mayaman ay nag-udyok sa kanya na magsakripisyo para sa kanyang pamilya upang mahulog sa kamay ni Ishi at magdusa ng lahat ng hirap. Siya ang lalaking may salamin at malamig ang mukha na parang pera. Gusto niyang bumangon, baguhin ang kanyang kapalaran, unti-unting maghiganti at bawiin ang kanyang kalayaan. Isang kwento na nagsisimula sa eksena kung saan pumunta si Trindu sa Ihondo Bar. Nagpabaya, malayang pumili ng isang lalaking nakakaakit sa kanyang paningin at iniuwi ito. Samantala, si Ishi ay pumipili ng damit na pangkasal para sa kanyang nobya. Sinabing pangit ito isuot, ngunit pinili pa rin ang pulang damit na iyon. Inutusan niya ang isang tao na balutin ang regalo para kay Kirehe nang biglang may dumating at nagbalita na si Du ay nagbar. Si Ishi ay nagtiwala na si Du ay kanyang tao, kaya sino ang maglalakas loob na galawin siya? Ngunit sino ang mag-aakala na sa pagkakataong ito, mayroong isang napakalakas ng loob na sinundan siya pauwi. Nang makita ito ni Ishi, agad siyang nagmadaling umuwi, inabandona ang kanyang magandang mapapangasawa. Pagdating niya, nakita niya si Du at ang binata na iyon na umiinom ng magkasama. Ang binata na dinala ni Kirehe pa uwi ay hindi natakot at tumayo pa nga at mumiti ng mapakla. Bunso, ang tagal nating hindi nagkita. Ang mga salitang iyon ay nagpatingala kay Kirehe na nagulat at hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Si Truse ay mapang-asar na nagsabi, Bitran, aking mabuting kuya, mukhang nagkakaproblema ka, ano? Hanggang sa kailangan mong magtungo sa Hon para ibenta ang sarili mo. Hindi ka ba nagsisisi na umalis ka sa pamilya Chu? Hindi sumagot si Bitran, kung nanatili ako sa pamilya Chu, ikaw ang siguradong maghihirap. Para sa akin, ang apelhidong Chu ay ang pinakakasuklam-suklam na bagay. Pagkatapos magsalita, umalis siya, iniwan si Trusie na nagingit-ngit sa galit. Sumugod ito at mahigpit na sinakal si Kirehe. Puno ng selos ang boses. Gaano nakalayo ang narating ninyong dalawa? Habang nasasakal, hinawakan niya ang kamay nito at buong tapang na sumagot. Nag-holding hands, naghalikan, hanggang sa kama. Ginawa na namin ang lahat. Hanggat ito ay bagay na ayaw mo, lalo ko itong magugustuhan. Parang isang hayop na ginagalit, agad na ibinuhos ni Trusie ang kanyang puot sa kanya. Muling bumagsak ang isang latigo na nagdagdag ng mas maraming sakit at nag-ukit ng malalim sa trahedya na buhay ni Kirehe. Nagsimula ang trahedya 3 taon na ang nakalipas. Noong si Kirehe ay isa pa ring katulong na pangkalahatang tagapamahala ng Hong Hip Group. Sa isang pagbisita sa Pacific Swing Group, napansin siya ni Tsi. Pagkatapos ay naganap ang isang insidente. Ang kanyang ama ay nabigo sa pamumuhunan, kaya ipinagbili niya ang kanyang anak kay Trusie sa pag-asang makakuha ng tulong. Mula noon, pumasok ang buhay ni Kirehe sa isang serye ng pagdurusa. Trinato siya ni Trusie na parang isang laruan lamang, pinahirapan siya sa pisikal at emosyonal na paraan. Kahit na sinubukan niyang tumakas ng maraming beses, hindi siya makawala sa mga kamay nito. 3 mahabang taon, tiniis niya ang lahat dahil sa mga banta na may kinalaman sa Hong Hipang pawis at pagsisikap na iniwan ng kanyang yumaong ina. Ngunit nang umabot na sa sukdulan ang sakit, nagpasya siyang simulan ang landas ng paghihiganti. Tungkol naman kay Bitran, lumalabas na ang pagkikita sa bar ay hindi isang pagkakataon, kundi resulta ng kalahating buwang pagmamanman niya. Nagplano siyang maghiganti kay Trusie, sadyang nilapitan si Kirehe upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ngunit nang makalapit siya, nadiskubre ni Tran na ang relasyon ni Du at Si ay hindi kasing lapit ng inaakala ng mga tagalabas. Nakita niya na sadyang pinupukaw niya si Truce, gumagamit pa nga ng kanyang 6-pack ebis para mapatay ito sa galit. Ang bagay na ito ay talagang kawili-wili. Umiti ng mahina si Tran. Kinaumagahan ay ang engagement party ni na Truce at Dee. Walang pag-aatubili na dinala ni Truce si Kirehe sa harap ng lahat na para bang nais niyang ipahayag na siya ang kanyang kerida. Sinimulan niya ring pilitin siyang isuot ang maliwanag na pulang damit na sinukat ni Eddie. Mas nangingibabaw pa kaysa sa ikakasal na, para bang gusto niyang gawin siyang katatawanan sa gitna ng maraming tao. Pagkatapos ay sinabihan siya nito na maghintay doon habang siya ay nagtungo sa direksyon ng kanyang ama at ng kanyang mapapangasawa na nag-uusap. Sinisi siya ng matanda, tingnan mo, mataas na ang sikat ng araw bago ka nagpakita. Bakit hindi mo sinundo si Eddie sa mahalagang araw na ito at hinayaan mo siyang mag-isa? Maingat na inalo siya ni Eddie. Dapat sabihin na lubos na gusto ng matanda ang kanyang manugang. Ngunit ang mukha ni Trusie ay kasing lamig pa rin ng pera. Hindi naging masunurin si Kirehe sa sinabi ni Trusie. Pumasok siya sa banyo, tinanggal ang pulang damit at nagpalit ng itim na damit, ngunit ang pag-fasten sa bao sa likod ay napakahirap. Kasabay nito, biglang nagpakita si Bitran. Bakit ka nandito? Nagulat niyang tanong na para bang nakakita siya ng isang pervert. Tahimik lang siyang tumingin sa karatula ng palikuran ng lalaki sa itaas. Namula si Kirehe dahil sa pagkakamali niya. Kinuha niya ang pagkakataong ito upang nahihiyang hilingin sa kanya na tulungan siyang i-fasten ang bao. Nang itaas niya ang kanyang buhok, hindi sinasadyang dumaan ang kanyang mata sa mga peklat sa likod nito. Lahat ba ito ay gawa niya? Nahihiya siyang nanahimik lang. Nagpatuloy si Bitran sa pagtatanong. Sa labas, lahat ay nagsasabi na ikaw ang babaeng pinakamamahal ni Trusie. Pumalakhak siya, kung talagang gusto kong maghanap ng kalaguyo sa pagitan ninyong dalawang magkapatid, tiyak na ikaw ang pipiliin ko. Mula sa sandaling iyon, ang kalaguyo at ang half-brother ni True. Nagsanib puwersa ang kalaguyo at ang half-brother ni Tsi. Kapwa parang mga taong may iisang galit, sinasadyaman o hindi ang paggamit sa isa't isa upang makamit ang kanilang sariling layunin. Sinasadya niyang ibagsak ang kanyang hikaw na nagbigay ng pagkakataon
pagkakataon kay Bitran na kunin ito, dahilan upang maging mas malapit ang kanilang distansya. Sa sandaling iyon, lumingalinga si True Sith, ngunit hindi siya makita. Tinanong ni Tiedu ang kawani ng palikuran, at sinabi nilang naroon siya, ngunit kahit ipilit niyang pumasok at hanapin ay wala pa rin siya. Mabilis na hiniling ni Tiedu kay Bitran na makipagtulungan sa paglikha ng diversion ang hanapin siya nito sa palikuran. Natagpuan niya si Bitran na may kayakap na babaeng nakasuot ng itim na damit. Sumimangot siya sa pagdududa, ngunit naaalala niya na si Tiedu ay nakasuot ng pulang damit. Gayunpaman, isang pakiramdam ng kawalang katiyakan ang nanatili sa kanyang puso. Aatrasan na sana siya para makita ng malinaw ang mukha ng babae, ngunit biglang tinawag siya ng kanyang ama, kaya napilitan siyang bumalik. Ang dahilan pala ng pag-udyok ay ang pagtatanong ng mga magulang ng ikakasal. Pinakinggan niya ang dalawang matanda na nag-uusap habang humingiwi. Ang engagement party sa pagitan ng dalawang pamilya ng bilyonaryo ay naganap na parang isang chess game na matagal nang nakaplano. Kahit hindi siya lubos na nasisiyahan, kailangan pa ring tanggapin ni True C ang kasal na ito upang mapatibay ang posisyon ng pamilya. Pagkatapos ay umupo din si Bitran upang makisaya kasama ang kanyang kapatid sa ama. Nagsimula na ang party at inimbitahan sina True C at Gigi sa entablado. Pagkatapos, sa gitna ng maraming tao, biglang tumigil ang tingin niya kay Tiedu na nakasuot siya ng isang pamilyar na itim na damit. Kahawig na kahawig ito ng damit ng babaeng kayakap ni Bitran kanina. Sa sandaling iyon, bigla niyang naunawaan ang lahat. Siya ay niloloko sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang galit at matinding selos ay bumangon na parang undercurrent, ngunit sa ilalim ng tingin ang daan-daang panauhin, napilitan si True C na magpigil. Ito ang kanyang engagement party at kailangan niya itong kumpletuhin ng perpekto. Inutusan ng ihisi ang mag-asawa na maghalikan para ipakita ang pagmamahalan, ngunit nakatingin lang siya kay Tiedu. Kaya't si Gigi na lang ang kusang gumawa. Matapos ang lahat ng formalidad, maingat na pinaalalahanan ni Gigi si True C na hindi siya nagmamalasakit sa nakaraan nito. Ngunit mula ngayon, siya lamang ang maaaring nasa tabi niya. May pangutya na sinabi ni True C na ang kasal lang nila ay para sa kapakinabangan, kaya huwag na siyang umasa pa. Pagkatapos magsalita, iniwan ni Tiki ang kanyang mapapangasawa at agad na naghanap kay Tiedu. Sa matinding galit, hinila niya ito papasok sa convertible na kotse. Mahigpit niyang sinikip ang kamay sa liig nito, puno ng selos at galit ang boses. Nakita mong nakakakilig ang paglapit sa aking kuya, tama ba? Naglakas loob kang itapon ang gown na binigay ko, naglakas loob kang yakapin at akitin siya. Bawat aksyon mo ay parang inaapakan ang aking mukha. Ipakita mo sa akin kung paano mo siya inakit. Pagkasabi nito, baliw siyang pinunit ang mga damit nito, hindi binigyan ng pagkakataon na makapaglaban. Sa desperadong pagpupumiglas, lalo niyang hinigpitan ang liig nito, naghihimutok ang boses na puno ng pagkamuhi. Naglakas loob kang gumawa ng immoral na bagay, makipagrelasyon sa aking kuya, at mayroon ka pa ring alam sa kahihiyan. O nagpapanggap ka lang na konserbatibo ngayon? Naglalaro ka ng inosente para kanino? Ang pabuya ko sa iyo kahapon ay hindi pa sapat, o gusto mo pang subukan ulit? Umiiyak at halos wala ng boses si Tiedu, ngunit hindi pa rin sumuko. Hinamon niya ito, kung matapang ka, patayin mo ako. Ngunit habang lalo siyang lumalaban, lalo siyang nagiging parang baliw na hayop na nawawala ng kontrol. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na bumusina ang isang sasakyan. Nagpakita si Bitran na may mapang-udyok ng ngiti sa labi. Hindi ko pa nakita ang aking kapatid sa ganitong kalagayan. Hindi naman ako nakakaistorbo sa inyong dalawa, hindi ba? Agad siyang binitawan ni True C at kalmado siyang nagsalita. Hindi ko alam kung bakit ka nagpakita at nanggugulo sa pamilya Chu, ngunit binabalaan kita. Huwag mong galawin ang mga bagay na akin. Mapanghamong sumagot si Bitran, ang iyong gamit, mukhang hindi ka talaga naturuan ng pamilya Chu. Siya ay isang tao, hindi isang bagay. Pagkasabi nito, binuksan niya ang pinto ng kotse at inalalayan si Tiedu palabas. Ayaw bumitaw ni True C, ngunit si Bitran ay mayroon ding mga mabuting kapatid, ang kanyang assistant ay agad ding dumating at kinuha si Tiedu. Kahit namumula sa galit, napilitan pa ring umuwi si True C sa bahay ng angkan. Sa harap ni Bitran, pinilit siyang lumuhod ng kanyang ama at humingi ng tawad dahil iniwan niya ang kanyang mapapangasawa bago pa matapos ang party. Ayaw manatili ni Bitran, ngunit gusto pa rin ng ama na bumalik siya upang tulungan si Tsi sa mga gawain ng kumpanya. Tumanggi si Tran, nais niyang kumita at gumastos ng sarili niyang pera. Kaya't itinuro siya ng ama at sinabing umalis siya. Umalis ka agad si Bitran nang hindi man lang lumingon. Nagalit si True said, siya ay isang ama. Galit na galit si Amos Chu kaya sinipa niya si True Si hanggang sa matumba ito at nagpatuloy sa paglatigo sa kanyang anak. Sa pamamagitan nito, makikita ng bahagya kung paano nabuo ang pagkatao ni True Si mula sa malupit na pambubugbog ng kanyang ama. Habang nakaupo sa kotse, kahit masakit ang kanyang katawan, mahigpit na tumanggi si True Si na pumunta sa ospital. Sa halip, isa lang ang pinagkaabalahan niya, nasaan si Tiedu. Nang malaman niyang naghahanda itong dumalo sa isang brand exchange event, agad siyang nag-utos na pigilan ang lahat ng kumpanya na makipagtulungan sa Hong Hip upang mapilitan itong sumuko at bumalik upang magmakaawa sa kanya. Sa brand cooperation event, walang sinuman ang naglakas loob na makipagnegosyo kay Tiedu. Tiyak na may kinalaman dito ang kamay ni True Si. Nag-isip siya ng ibang lugar, ngunit sila ay mga hindi inanyayahang bisita. Buti na lang at may isang mapagbigay na matabang lalaki
lalaki ang nagdala sa kanya sa loob upang makita si Boss Liu. Diyos ko, sino ang mag-aakala na si Bitran pala ang assistant ni Boss Liu? Sa ilang salita lang niya, pinag-aralan agad ang pakikipagtulungan ni Tiredu at inagaw pa ang pwesto ng matabang lalaki. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pangyayaring ito, inanyayahan ni Tiredu si Bitran na uminom. Nag-usap at nagbahagi ng damdamin ang dalawa tungkol sa mga nagdaang insidente. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, nagkataon namang dumaan si Trucy. Agad dumakbo si Tiredu nang makita niya si Trucy. Hinabol siya nito at walang tigil na kinuwestiyon si Bitran. Ang babae ba kanina ay si Tiredu? Humisi lang si Bitran at malamig na sumagot, nandyan siya, paano ko malalaman? Sa kabilang banda, hindi ba't sinabi mong siya ang iyong babae? Anong nangyari? Malapit na siyang makatakas. Pigil ni Trucy ang kanyang galit, pilit na hinanap si Tiredu, ngunit hindi niya nakita ang anino nito. Sa pagtakas, aksidenteng nakita ni Tiredu muli si Bitran at nagtago sila sa isang saradong silid. Tiningnan niya ito nang may mata na punong-puno ng pagpapakalkula, may tiwala sa sariling tono, sadyang tumakas ako para lang makita kung tutulungan ako ni Assistant May. Sa totoo lang, hindi mo ako binigo. Subukan nating tumaya, kaya ko na patuloy mo akong tutulungan. Kinaumagahan, habang si Tiredu ay nag-i-enjoy sa kanyang almusal, biglang nagring ang telepono. Tumawag si Chusie at malamig na nag-utos, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Pagbalik ni Tiredu kinagabihan, naghihintay na si Chusie. Kinuwestiyon niya ito ng may paninibugho at galit, bakit ka pa rin nakikipag-ugnayan kay Bitran? Ang kanyang pagkapusisibo at kasamaan ay lumabas. Sinakal niya ang liig nito at baliw na hinila ito sa mesa, marahas na pinipigilan. Gusto niya itong baliin ang buto. Nagpumigla si Tiredu at nasipa ang kanyang bag, dahilan upang mahulog ito sa sahig. Isang kanta ang tumugtog, isang birthday song. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mata, happy birthday, mahal. Dahan-dahang kumalma si Chusian. Hawak niya ang regalo sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Sa sandaling iyon, naalaala niya ang mga araw ng kawalan ng kapangyarihan at pag-iisa sa kanyang buhay. Nang dumating si Tiredu tulad ng isang mainit na sinag ng liwanag, pinagaling ang kanyang pusong puno ng pilat. Pagkatapos ay ipinagkatiwala sa kanya ni Hong Hip ang gawaing makipagnegosasyon at makipagkasundo sa Duin na muling nagpamulat kay Chusie sa hindi inaasahang paraan. Mula sa pamumuhay ng walang malinaw na layunin, laging nag-iingat kay Bitran at ang kanyang ama ay patuloy na nambababae. Ang kanyang ina ay namatay ng maaga dahil sa kalungkutan. Nagsimula siyang magtakda ng mga layunin. Makuha ang Effect Swing Group, ang buong buhay na pagsisikap ng kanyang ama at gusto niya si Tiredu. Ngunit ang kanyang psikolohiya ay nabaluktot at naging masama. Dahil dito, ang pag-ibig niya para sa dalaga ay naging punong-puno ng pagkaposesibo. Nagmakaawa si Chusie kay Tiredu na manatili sa kanyang tabi at nagbigay ng maraming rason. Ngunit lahat ay bumabalik sa isang bagay, dahil lang mahal kita. Ngunit pumiti lang si Tiredu dahil alam niyang baluktot at hindi matatag ang ugali niya. Kahit sabihin pa niyang ibibigay niya sa kanya ang Hong Hip o Swing o ang buong mundo, ang pinakamahalaga sa kanya, ang kalayaan, ay hindi niya makukuha. Matapos makatulog ng mahimbing si Chusian, tahimik na nag-text si Tiredu kay Bitran para magkita. Walang pag-aalinlangan, agad siyang sinundo ni Bitran. Nang makita niya ang mga pasa sa katawan nito, natahimik na lang siya at masakit na nakinig sa mga kwento nito. Ang lahat ay dahil lang sa Hong Hip, ang kumpanya ay kumakatawan sa pag-alaala ko para kay inay. Nang ang kumpanya ay nasa matinding paghihirap, ginamit ni Chusie ang koneksyon ng Swing upang tumulong. Kahit na ang resulta ay ang parehong ako at ang kumpanya ay nahulog sa kanyang kamay, basta't umiiral pa ang Hong Hip, sapat na. Siguro dahil din sa kaunting pasasalamat na iyon, kaya tiniis ko ang lahat ng ginawa niya. Huminga ng malalim si Bitran, matapos marinig ang kanyang pagpapaliwanag at sumagot, tunay na kung ano ang tatay, ganoon din ang anak. Noong taong iyon, si Matandang Chu ay sinamantala rin ang kahirapan ng aking ina para nakawin ang Bidinho. Pareho silang isang uri ng tao. Kaya naman, ginamit ni Tiredu si Bitran upang makatakas mula sa kontrol ni Chusie at mabawi ang Hong Hip. Sa kabilang banda, nilapitan siya ni Bitran na may layuning bawiin ang Bidinho. Silang dalawa ay may parehong determinasyon na bawiin ang nawala. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Tiredu, pinayuhan siya ni Bitran na lumipat sa bahay ng kanyang pinsan. Dahil gaano man kabaliw si Chusie, mahihirapan siyang makapasok sa bahay ng isang sibilyan. Kinabukasan, pagkatapos magising, agad na hinanap ni Chusie si Tiredu. Paulit-ulit na tumawag ngunit hindi siya sumagot. Akala niya niloloko na naman siya nito. Ngunit alam na ni Tiredu na ang katigasan ng ulo ay hindi makakapag-ayos ng problema, kaya nagkunwari siyang malambot, maamo, at naghanda ng almusal para sa kanya. Nagulat siya, ngunit nakahinga rin ng maluwag. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binanggit ang tungkol sa paglipat at pamumuhay ng mag-isa. Nang marinig iyon, agad na tumutol si Chusie. Ngunit sa kanyang katalinuhan, nagbigay si Tiredu ng nakakukumbinsing katwiran. Alam kong mahirap mong tanggapin ang kahilingang ito. Ngunit kagabi, matapos marinig ang iyong mga taos-pusong salita, napagtanto kong talagang mabait ka sa akin. Siguro maaari mo rin akong bigyan ng kaunting espasyo. Hindi na ako magpapahirap pa sa iyo. Kung pareho tayong magpapalamig, sa hinaharap, magiging mas magkakasundo tayo. Siyempre, kung hindi mo gusto, magpapatuloy akong maging matigas ang ulo. Nang marinig iyon, agad na hinawakan ni Chusie ang kanyang kamay at pumayat. Kinabukasan,
Kinabukasan, sa kumpanya, pumunta si Gi sa opisina upang hanapin siya. Ngunit si Chu Xie ay laging nagpapakita ng pagkasuklam at ayaw makipag-ugnayan. Nagsumbong siya kay Tatay Chu dahil sa sama ng loob. Nakinig ito at pinatahan siya. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Kahit nagsasalita, nagsimula namang gumala ang kamay ng matanda sa maliit na balikat ng kanyang manugang. Nang mapansin ang ugali ni Tatay Chu, tumayo si Gi at tiwalang sinabi, Tito Chu, sa totoo lang, pinili ng pamilya namin na makipag-ugnayan sa pamilya Chu dahil pinahahalagahan namin si Kuya Si. Ngunit sa kasalukuyan, may ilang tao na walang alam sa lugar at patuloy na kumakapit sa kanya. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal magtitiis. Pagkatapos magsalita, umalis si Gi nang walang pag-aalinlangan. Dahil malaki ang pamilya niya, hindi naglakas loob si Tatay Chu na gumawa ng anuman. Tahimik lang siyang nag-utos na itigil ang pagpupondo sa Hong Hip at pigilan si Kiredu. Nilapitan ni Kiredu si Chu Xie. Ang mga pangyayaring ito ay lubusang inilihim kay Chu Xie. Samantala, si Kiredu na nakatakas sa bahay ni Chu Xie ay nanatili kay Kiredu, ang pinsan ni Bitran. Nang makita niyang may hawak siyang cute na rabbit keychain, nagtanong si Bitran nang may pagtataka. Hindi naglihim si Kiredu at sinabing iyon ay isang regalo mula sa kanyang tagapagligtas 25 taon na ang nakalipas. Biglang dumating si Bitran at nagbalita na magbubukas na ng bid ang BNFS at nagparehistro ang Ethan Ilong upang lumaho. Kahit na gusto niya, nag-aalangan pa rin si Kiredu. Pinayuhan siya ni Bitran na ang tagumpay o pagkabigo ay nasa tao. Kung gusto niyang makawala sa kontrol ni Chu Xie at Zetsuin, ang pagbibid ang pinakamahusay na pagpipilian. Kahit isa lang akong maliit na assistant, naniniwala si Boss Lu sa iyo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Ngumiti si Kiredu nang may kumpiyansa. Naniniwala si Boss Lu sa iyo, pero hindi maganda ang pagdaan sa likod bahay. Mas mabuti kung sa sarili nating lakas tayo umasa. Masayang kumain ang tatlo ng magkasama. Hindi nag-atubili si Bitran na sabihin, gusto kong madalas na kumain dito. Hindi ka ba nababahala? Gusto ko lang kumain sa bahay ng aking pinsan. Wala nang iba pang ibig sabihin. Sumagot si Kiredu, wala rin akong ibig sabihin. Samantala, si Chu Xie, nakakauwi lang mula sa business trip, ay nagulat na makita si Gi sa kanyang silid sa hotel. Sexy itong nakasuot at ang silid ay puno ng mga rosas. Nag-alok siya na magkaroon ng isang gabi kasama niya. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Gi ang kanyang damit sa harap ni Chu Xie upang akitin siya. Marahas niyang inalis ang kamay nito, sinabihan siyang huwag siyang dudumi sa kanya at umalis ng malamig. Kinabukasan, dumating si Kiredu sa pulong ng kumpanya at nagpahayag na lalahok siya sa bid para sa proyekto ng BNFS. Kahit na walang gaanong suporta, puno ng sigla sa kanyang plano, bigla siyang nakatanggap ng balita na itinigil na ng Esifixuin ang pagpupondo para sa pananaliksik at pagpapaunlad. Nagulat siya sa balita, ngunit agad niyang naalala ang payo ni Bitran na kung kulang sa pondo, maaaring isaalang-alang ang paghingi ng tulong sa mga koneksyon. Tumayo si Kiredu na may matitigas na tingin, sa loob ng isang linggo, lulutasin ko ang problema sa pananalapi. Kailangan nang gawin ng bawat isa ang kanyang trabaho ng maayos. Ayokong makita ang sinuman na magduda pa sa desisyon ko. Kung hindi, iwanan na ang inyong mga upuan ngayon. Pagkatapos, hinarap niya si Chairman Kire upang humiram ng pondo. Sa simula, wala itong balak tulungan siya, ngunit ang taong nasa likod niya ay lumabas at humiling sa kanya na suportahan ang dalaga. Dahil gusto niyang magbayad ng utang na loob, pumayag si Chairman Kire na tulungan ang Hong Hip. Inimbitahan pa niya ito na dumalo sa isang komersyal na salo-salo sa resort upang palawakin ang kanyang mga koneksyon. Pagkaalis ni Kiredu, lumabas si Bitran. Lumalabas na siya talaga ang tunay na tao sa likod ng pautang at hiniling lamang na si Chairman Kire ang kumatawan dito. Ang layunin ni Bitran ay upang makita ng lahat ang pagkilala ni Chairman Pierre, ang may-ari ng Bifid, sa Hong Hip. Sa salo-salo, nang makita niyang nababagabag si Kiredu, inanyayahan siya ni Bitran na makipagkarera, upang mag-aliw at magpalamig, upang alisin ang mga pag-aalala. Habang nakasakay sa kotse ni Bitran, naramdaman ni Kiredu ang kaunting pagkaabala at takot dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho nito. Ang aksidente ng kanyang ina noong unang panahon ay nananatili pa ring pinakamalaking sakit sa kanyang puso. Nang makinig sa pag-amin niya, mahinang pinayuhan siya ni Bitran, gusto mo bang subukang magbago? Sa totoo lang, naranasan ko rin ang parehong bagay, ngunit napagtanto ko na sa pamamagitan lamang ng pagharap ng direkta sa problema tayo makakayanan ito. Ang kanyang mga salita ay nagpabago ng isip ni Kiredu. May kaunting pag-aalala at takot pa, ngunit nagtipon siya ng lakas ng loob at kasama siya ay naranasan niya ang pakiramdam ng karera upang mahanap ang kalayaan. Ang dalawa ay tumawid sa mga kalsada at dahan-dahang kumalat ang pakiramdam ng kasiyahan at ginhawa. Mula sa simula na ginagamit lamang ang isa't isa, unti-unti silang nagka-develop ng damdamin ng hindi nila alam. Nagbahagi sila ng mga sakit sa nakaraan, naglapit at nagkaintindihan sila. Samantala, si Chu Xie, pagbalik, ay pinagalitan ng kanyang ama. Sinaway niya ang kanyang ama at iginiit na ayaw na niyang magpakasal kay Gi at gusto niya lang mahalin si Kiredu. Ang aksyong ito ay nagdulot sa kanya ng isa pang pagbugbog. Hindi lang iyon, si Kiredu ay nanganganib ding parusahan ni matandang Chu. Naniniwala siyang siya ang dahilan kung bakit hindi nakinig ang kanyang anak. Dahil sa sitwasyon, napilitan si Chu Xie na makuha ang proyekto ng BFTDT para lang palayain si Kiredu ang kanyang ama. Pumayag ang matanda at nangako pa na gagawin si Chu Xie na sisi ng Uat Swing. Sa ibang
kaganapan, lalong lumalapit ang isa't isa si Bitran at Tiedu. Hindi lamang sila nagtutulungan sa trabaho, kundi magkasama rin silang gumawa ng plano upang harapin ang pamilya Chu. Mukhang unti-unting nabubuo ang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Napansin din ng mga subordinates ni Tiedu na ang relasyon niya at ni Bitran ay hindi lang simpleng kooperasyon sa negosyo. Palihim silang humingiti, umaasa na makikita ni Tiedu ang sarili niyang tunay na kaligayahan. Sa ganitong paraan, madalas na pumunta si Bitran sa bahay niya na may dahilan ng pagkain upang magkaroon ng mas maraming oras na makipag-usap sa kanya. Napansin niyang lalong madalas nang humingiti si Tiedu at hindi niya namamalayan na nakangiti rin siya. Sa isang sandali, namumula niyang sinabi, "Salamat sa sobrang tulong mo sa akin. Dati, gusto ko lang bawiin ang Hong Hip at makawala kay Chusi. Ngunit ipinakita mo sa akin na ang buhay ay maaaring ganito kasimple at kaganda. Gusto kong sabihin sa iyo na lalo kang nagiging mahalaga sa akin." Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa atmosfera at naging mas romantiko kaysa dati. Kabaliktaran naman sa tagpong iyon, nagsiselo si Chusi nang marinig ang ulat ng kanyang tauhan na si Tiedu ay nakikipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan sa PNSA at sobrang malapit kay Bitran. Kasabay nito, nakatanggap si Tiedu ng tawag na nagpapaalam na pinutol ng kumpanya ni Chusi ang food production chain dahilan upang ang Hong Hip. Tila nahihirapan ang negosyo na makapasok sa tender. Ang tanging paraan ay umupa ng ibang pabrika para mag-manufacture. Walang pag-aalinlangan, pumunta siya sa opisina ni Zujin, Chaukan at nagtangkang makipag-ugnayan sa ibang pabrika. Saktong pumasok si Zujin, inagaw ang manuskrito sa kamay niya at malamig na nagtanong, "Ano nang ginagawa mo?" Hindi na natatakot si Chengyu, Trindu, tulad ng dati, inagaw niya pabalik ang manuskrito at nagtanong, "May mukha ka pang magtanong kung ano ang ginagawa ko. Nagkaroon lang ako ng kaunting pag-usad sa bidding, tapos bigla mo namang pinuputol ang production line ko. Kahit anong gawin mong pagpapahirap sa akin ayos lang, pero naisip mo ba ang mga empleyado sa ilalim ko?" Hinya ni Zujin ang mesa at seryosong nagtanong, "Kagagaling ko lang sa biyahe para sa negosyo. Hindi ako ang nag-utos nito, kailangan mo lang umalis sa bidding at maaayos ang lahat." Sa pagkarinig ng mga walang kabuluhang salita na iyon, galit na sumagot si Tiedu, "Umalis sa bidding." Chu said, "Huwag mong kalimutan na simula ng putulin ng Wanchuan ang pondo ng Huangye, tapos na tayo. Sa dami ng taon, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagliligtas sa Huangye, ngunit sapat na ang aking pagdurusa. Ngayon, palayain mo ako o magkasama tayong mamatay." Pagkatapos magsalita, tumalikod si Tiedu at lumakad palayo. Sumigaw si Chu said, "Alam mo ba kung sino ang sanhi ng pagkamatay ng ina ni Bichan?" Dahil sa pangungusap na iyon, ang mga paa niya ay tila nakadikit sa lupa. Nagpatuloy si Chu Siay sa mapait na tono, "Noong bata pa. Sa pakiramdam ko, palagi akong nabubuhay sa ilalim ng anino ni Bichan. Siya ang anak ng lehitimong asawa at ako ay anak sa labas lamang. Kapag nakikita ko ang aking ama sa labas, hindi ko man lang siya matatawag na ama kundi tiyuhin lang. Hindi ako pinayagang magdala ng apelyidong Chu at walang sinuman ang tumitingin sa akin bilang tagapagmana ng Wanchuan Group. Ngunit alam mo ba kung kailan nagbago ang lahat? Nang taong namatay ang ina ni Bichan." Ayaw nang makinig ni Tiedu sa mahabang salaysay at sinabihan siyang diretsuhin na ang pangunahing punto. Umisi siya ng malamig na may madilim na mga mata. "Ang pinakamasakit na taon para sa kanya ay ang pinakamasayang taon para sa akin. Nabali-baliktad ang aming buhay, formal na nagpakasal ang aking ama at ina. Sa wakas, pinayagan na akong gamitin ang apelyidong Chu at kinilala na bilang tagapagmana." Ngunit nakakapagtaka, tila isa lang sa kanilang dalawang magkapatid na Chu ang nabubuhay ng maayos. Ang pagkamatay ng ina ni Bichan ang pinakamalaking pagkabigla sa buhay niya at ang sanhi ng lahat ay ikaw hindi, ang tumpak ay ikaw at ang iyong ina. Natigilan at nagulantang si Tiedu, hindi makapaniwala sa narinig. Agad siyang umalis, bumalik ang mga alaala, naaalala niya ang aksidente noon nang maaksidente sila ng kanyang ina. Noong oras na iyon, itinulak siya ng kanyang ina palayo at siya ang sumalo sa impact, kaya siya nawalan ng malay. Ang babaeng lumapit sa kanyang ina upang tingnan ang sitwasyon ay hindi sinasadyang nasabugan nang biglang sumabog ang sasakyan na iyon. Ang babaeng iyon ay ang ina ni Bichan. Naalala niya ang sinabi ni Chusi, ngumiti siya ng mapait at nagbanta kung nalaman ni Bichan na, "Kayong mga tao ang naging sanhi upang mawalan siya ng isang buong pamilya. Kakaasaran ka rin ba niya tulad ng pagkaasar niya sa akin? O mas kakamuhian ka pa?" Naluha si Tiedu at tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang luha. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, si Bichan iyon. Lakas loob siyang sumagot at nagkunwari na walang nangyari. "Tumawag ako para magpasalamat sa iyo dahil sa dokumento ng Gilin Ho na ipinadala mo." May kaunting pag-aalangan sa boses niya, "May isa pa. Gusto ko sanang ang relasyon natin ay hindi lang matapos sa pakikipagtulungan, kundi umusad sa ibang relasyon." Ngunit bago pa matapos ang kanyang sinasabi, malamig na pinutol siya ni Tiedu, "Huwag mong seryosohin ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Ako ang tipo ng tao na kapag walang ginagawa, gustong magsaya. Kung naging dahilan iyon ng iyong pagka-misunderstanding, humihingi ako ng paumanhin. Huwag na tayong magkita o mag-usap pa pagkatapos nito." Pagkasabi nito, agad siyang nag-hang up. Natigilan si Bichan, hindi maintindihan ang nangyayari. Agad siyang nagtungo sa bahay ng pinsan at nalaman doon na umiyak ng husto si Tiedu at nagkulong pa sa kwarto buong maghapon. Tumayo siya sa harap ng pintuan nito, puno ng pag-aalala, ngunit hindi niya alam
alam kung paano pahupain ang sakit na pilit nitong itinatago. Nagpasya si Bichan na hintayin si Kiefe-do na lumabas ng kwarto, kung hindi siya aalis. Nag-aalala si Kiefe-do na masisira ang kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon upang labanan ang pamilya Chu, ngunit inunawa rin niya si Kiefe-do. Balak niyang umakyat upang aliwin si Kiefe-do. Ay nakita na niya ito sa hagdanan. Pagkatapos ay lumapit si Kiefe-do at iniabot kay Bichan ang isang stuffed rabbit. Nang makita ito, naalala ni Bichan ang araw na namatay ang kanyang ina. Noong araw na iyon, masayang-masaya siya dahil sa unang pagkakataon ay nakakuha siya ng isang magandang rabbit toy sa claw machine. Ngunit nang makita ng kanyang ina na may naaksidente, nagmamadali itong nagligtas, iniiwan siya upang alagaan ang isang maliit na batang babae na umiiyak at takot sa aksidente. Ibinigay niya ang stuffed rabbit na iyon sa batang babae upang aliwin siya. Ngunit pagkatapos noon, namatay ang kanyang ina dahil sa mag-ina na ito. Malungkot na umalis si Bichan. Pagkatapos, naghanap si Chusie kay Bichan at puno ng kumpiyansa na nagsalita, "Mula ngayon, wala na kayong pag-asa. Walang mangyayari na mananatili siya sa taong sinaktan niya ang ina." Ikinuwento rin niya ang mga naranasan nilang magkasama ni Kiefe-do bilang isang paraan ng pagmamarka ng teritoryo. Umiti lang si Bichan, walang halaga ang mga bagay na iyon kung mahal ko siya. Pinaalala pa ni Bichan kay Chusie na hindi mahal ni Kiefe-do si Chusie. Hindi niya mahal ang taong nambugbog at ikinulong siya na parang isang ibon. Mas mabuting intindihin niya ang nalalapit na kooperasyon ng Wanchuan. Galit na umalis si Chusie, agad siyang nagtungo kay Chairman Pierre upang makipagnegosasyon sa isang napakagandang presyo. Ngunit pagkatapos makipagnegosasyon, napansin niya na tila may kakaiba kay matandang Pierre. Nag-utos siyang imbestigahan ang relasyon ng matanda kay Bichan. Ang pag-amin ni Chusie ay tumpak ngunit napakatalas. Ang totoo ay sinuhula ni Bichan, si Ginoong Beer, ng buong pabrika ng Frances na gumagawa ng alak ayon sa gusto niya. Nakita rin ng matanda na talagang kawili-wili ang paglalaban ng dalawang magkapatid na ito. Sa panig ng Huangye, inilibing ni Kiefe-do ang sarili sa trabaho upang habulin ang bidding. Gusto ng dalawang assistant na magpasaya upang mapabuti ang mood niya, ngunit napagalitan sila ng walang awa. Ngunit pagkatapos, dinala siya ng binata sa isang lugar na sinasabing makakatulong ito sa kanya na malutas ang problema. Nagdududa si Kiefe-do at balak nang umalis nang makita niya si Bichan na nakatayo sa likuran. Iniwan ng assistant ang pribadong espasyo para sa dalawa. Hindi naglakas loob si Kiefe-do na harapin si Bichan. Ngunit tinawag siya nito at sinabing, "Totoo na nawalan ako ng ina dahil sa insidente." Ngunit iyon ay pagpipilian nila. Si Kiefe-do mismo ay isang biktima rin. Hindi mo na dapat sisihin ang sarili mo. Hindi kita sinisisi at hindi nagsisisi ang aking ina. Agad na niyakap ni Kiefe-do si Bichan habang humihikbi. Sa loob ng maraming taon, gusto niyang makita muli ang kanyang tagapagligtas. Hindi niya inakala na ito pala ay si Bichan. "Salamat sa iyo, tapos na ang lahat." Tiningnan siya ni Bichan nang may malumanay, mapagparaya at mapagkalingang mga mata. Samantala, nabigo si Chusie sa kanyang ama dahil sa pagtanggi ni Ginoong Pire na makipagtulungan, ngunit humingi siya ng isa pang pagkakataon upang imbestigahan kung sino ang sumisira sa Wanchuan. Ngunit hindi rin nagpatawad ang matandang lalaki at inutusan si Chusie na kumuha ng mas malaking proyekto kung hindi ay parehong magdurusa ang Huangye at si Chusie. Dahil dito, napilitan si Chusie na hanapin si Gretki upang makipag-usap para mapabalik ang loob ng kanyang magiging asawa. Bumili siya ng maraming mamahaling alahas para rito, ngunit nagbigay ng mataas na presyo si Gretki. Alam niyang kung wala siya at ang If Group, iyak na hindi makakayanan ni Chusie ang sitwasyong ito. Hindi pinansin ni Gretki ang mga regalo, tinanggap niya ang draft at mahinang tumawa na isa sa alang-alang niya. Nang aalis na sana siya, inanyayahan siya ni Chusie na sumabay na kumain. Sa oras ding iyon, nagbigay din ng regalo si Bichan kay Kiefe-do isang napakagandang kwintas. Maingat pa niya itong isinuot dito at nagbigay pa ng isang stuffed rabbit para sa isa pa na may kasamang peres bilang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Bagamat sinabi ni Kiefe-do na masyadong cheesy, masaya pa rin siyang sumang-ayon. Nagkataon na pagdating nila sa lugar kung saan sila kakain, nakita nila si Chusie at Gretki. Gustong umiwas ni Kiefe-do sa ibang lugar, ngunit masiglang inanyayahan siya ni Gretki. At si Bichan naman ay masayang sumali kaya umupo silang magkasama sa mesa kasama sina Chusie at Gretki. Sa isang banda, ipinagmamalaki ni Gretki ang kanyang kaligayahan kay Chusie. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ni Bichan ang kanyang pagmamahal kay Kiefe-do. Namumula sa galit ang mga mata ni Chusie habang nakatingin kay Kiefe-do. Tila gusto niya itong hilahin pa uwi at ikulong muli bilang kanyang pag-aari. Sinubukan ni Gretki na subuan si Chusie, ngunit umiwas ito na parang may multo. Samantalang sinubuan din ni Bichan si Kiefe-do at masaya naman niya itong tinanggap. Nagdahilan si Kiefe-do na hindi masarap ang pagkain upang umalis sa ibang lugar. Nakita ni Chusie ang dalawa na magkahawak kamay na umalis. Gusto niya sanang pigilan sila, ngunit hindi niya magawa. Galit na pinaalalahanan ni Gretki si Chusie kung sino ang kanyang magiging asawa. Kung wala siya, wala siyang kwenta. Galit na sumagot si Chusie na ang kasalang ito ay inayos ng kanyang ama at dapat ay ang kanyang ama ang pinakasalan niya, hindi siya. Dapat ay stepmother siya. Dahil sa insulto, galit na kinuha ni Gretki ang kanyang bag at umalis. Gusto niyang tingnan kung ano ang mangyayari sa negosyo ni Chusie nang wala siya. Sa araw ng bidding, nagbigay ng moral boost si Kiefe-do sa kumpanya upang maghanda para sa laban. Samantala, si Chusie, habang nakatingin sa kanari sa kanyang kamay, ay nagingit-ngit. Tingnan natin kung gaano kayo mapapahiya sa bidding na ito. Malamang na nag-utos siyang may
gawin. Sa bidding, ang matabang lalaki noon ay mas tinitingnan na ang Huang Ye kaya nagpapataasan ng ihi sila ni Tiredu. Umakyat siya sa entablado upang magbigay ng talumpati. Hindi niya magawang hindi manukso at manira bago pa man ang ideya na mag-develop ng non-sticky na fast food kasama ng mga laruan na direktang ibebenta sa 500 malalaking supermarket ni Ginoong Beer sa ilalim ng pangalan ng Bingyon. Lubos na nasiyahan si Boss Liu kay Tiredu. May resulta na ang bidding, matagumpay si Tiredu na nanalo sa bid. Ngunit hindi matanggap ng matabang lalaki. Umakyat siya sa entablado at inakusahan si Tiredu ng pakikipagsabuatan sa assistant binang Bingyon, nagbitiw ng mga salitang ikasisira niya. Na umakit daw kay Chu Xie ng Wan Chuan hanggang magsawa at ngayon naman ay si Bichan na ang ganitong uri ng palitan ng damdamin ay nagpagalit sa lahat ng kalaban at tumutol sa resulta. Muntik nang hindi makapagpigil si Tiredu at ang kanyang mga assistant. Kalmadong tumayo si Bichan at ipinagtanggol si Tiredu at ang Huang Ye. Inamin niyang minahal niya si Tiredu sa unang pagkikita, ngunit karapat-dapat na kilalanin ang lahat ng pagsisikap nito upang makalaya ang Huang Ye sa kontrol ng Wan Chuan. Bukod pa rito, yumukod siya at humingi ng paumanhin sa lahat dahil sa pag-ibig sa isang babae na self-made, matalino, malakas, at umaangat sa sarili niyang pagsisikap na nagpapahiya sa mga lalaki. Sa kabila ng pag-amin sa harap ng publiko, gusto pa rin ng lahat na kanselahin ang karapatan ng Huang Ye na sumali sa bidding. Wala nang ibang paraan, kaya napilitan si Bichan na ipakita na siya ang chairman ng Bingyon at ang pinakamalaking shareholder. Ngunit isinuko niya ang karapatan niyang bumoto upang maging patas sa lahat. Sa ganoong paraan, nanalo ang Huang Ye sa bidding. Ngunit sa mukha ni Tiredu, hindi siya masaya, sa halip may kaunting galit at sama ng loob. Nalaman naman ni Chu Xie na nabigo siyang guluhin ang bidding at nalaman pa na si Bichan ang malaking chairman ng Bingyon. Dagdagan pa ng ilang panunukso mula kay NFD na nagpaalis sa kanya sa matinding galit. Sa panig ni Tiredu, nagdiwang ang lahat sa pagkapanalo sa bidding. Masaya ang lahat maliban sa kanya na malungkot at gulong-gulo. Humingi ng paumanhin si Tiredu para kay Bichan dahil sa pagtatago ng kanyang pagkatao. Sinabi ni Tiredu na hindi siya galit, ngunit hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Nang oras na iyon, tumawag si Bichan at nag-imbita na magkita sila sa gabi upang magpaliwanag. Pumili siya ng isang maganda, romantiko, at komportableng lugar para sa kanilang dalawa. Pagdating niya, niyakap niya siya mula sa likuran. Nagselos si Tiredu at hindi niya maintindihan kung ano pa ang tinatago sa kanya ni Ann. Kaya't pinakita niya ng bahagya ang ilan sa kanyang mga ari-arian, ilang malalaking villa, at siya rin ay isang AC client ng ilang malalaking bangko at ang may-ari ng ilang kumpanya. Pangalawa lang ang pagpapakita, ang pangunahing layunin ay ipaalam sa kanya kung gaano siya kagaling na nakarating siya rito ng mag-isa. Hindi niya gusto na isipin ng iba na umaasa siya kay Ann para manalo sa bidding. Kung gusto niya, kayang-kaya niyang suportahan si Ki at ang Hong Hip. Tumingin si Ki kay Ann na puno ng pagpapahalaga at paghanga, ngunit puno rin siya ng kumpiyansa na tutulungan niya ang Hong Hip na umunlad at makawala sa nakaraang kahirapan. Ang dalawa ay nagkalapit at mas nagkaintindihan. At pagkatapos, nangyari na ang dapat mangyari. Nang magising siya, hindi nakita ni Tiredu si Bitran, kaya nagmamadali siyang lumabas para hanapin. Nakikipag-chat pala siya online sa isang lay. Nang makita si Tiredu, biglang isinara ni Bitran ang laptop na nagpagalit sa kanya dahil sa selos. Ngunit pala, isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi lang niya gustong malaman niya na nakikipag-usap siya kay Boss Deep ng kilalang Zetidenf Group. Sa buong mundo, mayroon silang kalakasan sa pagsisiyasat at pagrepaso ng mga proyekto ng mga korporasyon. Gusto niya humingi ng tulong upang imbestigahan ang Swin, Hong Hip at pati na rin ang Bidinho. Mas magiging madali rin ito para sa pakikipagtulungan nila ni Boss T. Pagkarinig, niyakap agad ni Tiredu si Bitran nang may matinding pagpapahalaga. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng pagkakataon ang kanyang Hong Hip na manatiling matatag. Dahil sa galit, tinawagan niya ang assistant ni Chu Xie. Sinisisi ito sa hindi pagpapayo sa kanyang boss. Magpapakasal pero pinapakuha ang dalaga ng larawan ng mag-isa at Photoshop pa, hindi niya iyon matatanggap kailanman. Malinaw na gusto niyang gawing katatawanan ang pamilya Diffie sa publiko. Balik sa bagong magkasintahan, gusto ni Bitran na ihatid ang minamahal sa kanyang kwarto. Ngunit mataktika niya itong pinauwi para asikasuhin ang trabaho. Dahil kung lagi silang magkasama, madidistract lang sila at masayang ang oras. Samantala, gusto ring planuhin ni Bitran ang tungkol sa kanyang kapatid na babae, si Tiredu, at ang masigasig na assistant ni Tiredu. Marahil dahil sa magandang puntos na nakuha nito sa pagdadala kay Tiredu sa kanya para magkaayos. At dito, hindi magkahiwalay ang dalawa at sa wakas ay naghalikan bilang paalam. Pag-akyat ni Tiredu, nagtataka siya kung bakit nakabukas ang pinto ni Tiredu. At pagpasok niya, nakita niyang naghihintay si Chu Xie. Nagselos ito at nilunod siya sa bathtub. Tinawag siyang marumi dahil sa pakikipagrelasyon kay Bitran. Sinabuyan siya ng tubig at mahigpit na sinakal ang kanyang lalamunan para hindi siya makasigaw. Noong oras na iyon, pauwi na si Bitran nang makita niyang nakalimutan ni Tiredu ang bid documents, kaya bumalik siya para ibigay. Ngunit nang makarating siya, nakita niya ang kanyang kasintahan na pinahihirapan. Dali-daling lumapit si Bitran, inalis si Chu Xie at niyakap si Tiredu para pakalmahin. Pagkatapos, sinimulan niyang kumprontahin ang kanyang masamang nakababatang kapatid. Bawat suntok ay isang bugso ng galit. Binalikan niya ito dahil sa pananakit kay Tiredu. Matapos ang lahat, dinala ni Bitran si Ki sa kanyang bahay at nanatili sa tabi niya hanggang sa nakatulog siya ng mahimbing. Naramdaman niyang sinisisi niya ang sarili dahil sa hindi niya pagprotekta ng maayos sa kanya at nangako siyang hindi na siya hahayaan pang masaktan muli. Ang tungkol sa pag-aaway ng dalawang magkapatid ay nakarating sa kaalaman ni Ms. Chu. Kahit gaano pa man siya magalit o manakit
nananakot, hindi na gusto pang pakinggan ni Chusi. Pagkatapos, si Elite Gi ay dumating upang hanapin si Lo. Alam na rin niya ang tungkol sa insidente. Mabilis na humingi ng tawad si Miss Chu kay Elite Gi at nangakong papayuhan si Tsi na maging mas masunurin. Ngunit si Elite Gi ay wala ng interes na makipag-ugnayan kay Chusi. Ayaw din niyang isuko ang mga benepisyo ng pakikipagtulungan ng dalawang pamilya, kaya lumipat siya sa gusto niyang palitan ni Lo ang kanyang mapapangasawa at gawing si Bitran. Agad niyang tinawag si Bitran pabalik para makipagnegosasyon. Sinabi niya na mahal niya ang kanyang anak dahil kamukha nito ang kanyang ina, kaya dapat din mahalin ng anak ang kanyang ama at bumalik para tulungan ang Ifixwin kahit na nagbago pa siya ng apelyido. Nananatili pa rin ang dugo ng kanyang ama sa kanyang katawan. Pagkatapos magsalita, ibinigay niya ang kontrata ng paglilipat ng ari-arian kay Bitran at sinabing kunin ang Giginho at ibalik ito sa kanya. Umalis si Bitran para makipag-usap kay Boss Lu. Kahit na mayroon na silang ebidensya na ginamit ng Ifixwin ang Hong Hip para sa iligal na gawain, hindi pa rin nila mapatunayan na inosente ang Hong Hip at biktima lang. Gusto niyang bumalik sa Ifixwin para mag-imbestiga pa. Nag-aalala si Boss Lu na mapanganib ang pagbabalik niya sa kuta ng kaaway, ngunit desidido siya upang matiyak ang kaligtasan para sa pinagpagura ni Kiredu. May isa pang bagay na ibinunyag ni Boss Lu. 3 taon na ang nakalipas. Si Chu Si ang nag-set up sa ama ni Kiredu na naging sanhi upang malugi ito at mawala ang Hong Hip at ang kanyang anak. Ang resulta, si Kiredu ay inalagaan ni Chu Si na parang isang yellow canary sa loob ng 3 taon. Nagtiis ng lahat habang nagpapasalamat pa rin sa kanya. Nang umalis siya, nalaman niya na narinig ni Kiredu ang kwento. Gusto sanang itago ni Bitran ang lihim na ito upang maging mas kalmado ang kanyang emosyon. Ngunit lubos na nagulat si Kiredu. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon siya kahina ang isip. Mas matindi ang galit niya kay Chu Si kaysa sa salitang galit. Gusto na lang niyang itaya ang kanyang buhay upang ipadala ito sa kabilang buhay pagkatapos ng lahat ng kanyang tiniis. Nagpumilit si Bitran na pigilan siya, ngunit humarap pa rin siya kay Chu Si para kumprontahin. Lumuhod ito at humingi ng tawad kay Kiredu. Ipinaliwanag na ginawa niya ang lahat dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya. Ang ganitong uri ng pagiging patriarka ay makakasuporta lang daw sa kanya. Pinasasalamatan niya na lang at pinapaubayan niya iyon kay Ethan. Kahit sinabi pa niyang matututunan niya ang mga paraan ni Bitran, maging katulad ni Bitran, ang paraan ng pagmamahal at paggalang ni Bitran kay Su ay hindi kailanman magagawa ni Chu Si. Nagpaalam siya sa huling pagkakataon. Mula ngayon, maaari lang siyang mabuhay at ito ang mamatay. Hindi na sila magkikita pa. Ngunit sinubukan niya itong pigilan sa pamamagitan ng pagpindot sa kanyang emosyon. Inakala mo bang mahal ka talaga ni Bitran? Bumalik na siya sa Swing. Lahat ay para lang sa mana. Tyrannedu. Sumumpa na hindi na maniniwala sa anumang salita mula kay Chu Si at nagdesisyong umalis. Talagang bumalik na si Bitran sa Swing. Hindi pa nga makapaniwala ang matandang lalaki na mas mabilis bumalik ang kanyang anak kaysa sa inaasahan. Sa oras na ito, dumating si Tyrannedu sa kumpanya at narinig lang ang balita na ang kanilang proyekto ay pinigilan ni Gianfis. Nagulat si Tyrannedu. Sa tamang oras na iyon, nakatanggap siya ng imbitasyon para sa press conference ng Swing. Nang makarating siya, kasabay nito ang pagbigay ni Bitran ng kanyang saloobin tungkol sa pagtanggap ng mana. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita nang ipahayag pa ni Lo Chu na ang alyansa ng kasal ng dalawang pamilya, Chu, ay magpapatuloy pa rin sa pagitan ni Nadritki at Bitran. Nagluha si Tyrannedu ngunit pumalakpak pa rin para batiin ang dalawa. Tinitigan ni Bitran si Tyrannedu na papalayo na puno ng pag-aalala. Matapos ang lahat, sinisi niya ang kanyang ama. Bakit? Hindi siya sinabihan tungkol sa pag-aanunsyo ng kasal. Ngunit sinabi ni Lo na iyon ang responsibilidad na nilagdaan ng tagapagmana. Kahit anong sabihin, hindi na ito mababago. Inikayat siya ni LGA na makipagtulungan. Interesado lang din naman siya sa benepisyo ng magkabilang panig. Pagkatapos nito, agad niyang hinanap si Kiredu upang ipaliwanag na hindi niya alam ang tungkol sa engagement sa press conference. Sabi niya, ang pagbalik sa pamilya Chu ang pinakamahusay at pinakamabilis na paraan upang matulungan ang Hong Hip at Tidinha. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni Kiredu. Sinabi niya na nagkasundo silang maging tapat at magbahagi sa isa't isa. Ngunit ngayon, kailangan niyang gawin ang sarili niyang desisyon, ang makipaghiwalay sa kanya. Nang gabing iyon, nagpunta si Tyrannedu sa bar para uminom. Muling nagpunta si Chu Si upang hikayatin siyang bumalik sa kanya dahil siya lang ang totoong nagmamahal sa kanya. Tamang-tama namang dumating din si Nadritki at Bitran. Tinukso ni Iladiki si Bitran, bakit hindi mo kamustahin ang iyong dating kasintahan? Ngunit pinayuhan siya nito na huwag makialam, kundi mananagot siya sa kahihinatnan. Mas lalo namang naging mapagmataas si Chu Si. Sinabing alam niyang si Bitran ay basura, na marunong lang gumamit ng ibang tao para sa sarili niyang kapakanan, kaya paanong mamahalin nito si Kiredu? Sinagot ni Kiredu na kahit basura pa siya, hindi nito maapektuhan na isa siyang ganid. Magaling ang pagsagot niya, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pangako na magbabago siya ng ugali, basta't mananatili lang siya sa tabi niya, makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ayaw nang makinig ni Kiredu. Parehong basura ang dalawang magkapatid na ito, bakit pa siya maghahanap ng lalaki sa tambakan ng basura? Dali-daling hinawakan ni Chu Si Kiredu at hinamon si Bitran na magkasama na silang dalawa muli. Hindi na nakipagtalo si Bitran tungkol dito, sa halip ay pinaalalahanan si Chu
Chusi. Ako na ang tagapagmana ng Iitsuin ngayon, kaya mag-alala ka kung paano ka haharapin ng matanda. Galit na galit, inalis ni Kirehe-do ang kamay ni Chusi at minura ng harapan ang dalawang magkapatid. Kung gusto ninyong mag-usap tungkol sa nakaraan, umuwi kayo at magkwentuhan. Ayaw ko na kayong makita pa. Ang buong insidente ay naitala at iniulat kay Lo-chu na nakita ang dalawang anak na lalaki na nag-aaway araw-araw dahil sa isang babae. Nagdesisyon si Lo na ibenta ang Hong Hip. Agad na umuwi si Chusiak at tinanong si Lo kung bakit niya iyon ginawa. Sa matagal na panahon, tiniis niya ang lahat ng pagpapahirap at naging sunod-sunuran na parang piyesa sa chess. Ngunit hindi pa rin niya napanatili si Kirehe-do sa kanyang tabi. May iba siyang paraan para mabawi ang Hong Hip. Galit na galit si Lo-chu at sinubukang saktan si Chusi. Ngunit sa pagkakataong ito ay matindi siyang lumaban, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Lo na saktan siya. Tamang-tama namang bumalik si Bitran. Hindi niya pinayagang maging basto si Chusi kay Cha. Nagalit si Sie, sabi mo gusto mo ng sarili mong kalayaan, pero bakit ka ngayon bumalik na parang masunuring aso at nagpapagamit sa matanda? Itatapon ka rin niya balang araw, tulad ng ginawa niya sa akin. Matapos sabihin iyon, umalis si Chusiek na galit na galit. Agad namang umupo si Bitran at mumiti kay Lo. Pinag-isipan na niya at tinatanggap ang kasal. Basta't para sa Isetsuin, gagawin niya ang lahat. Napatawa ng malakas si Lo-chu nang marinig ito, tunay ngang anak ko. Samantala, umuwi si Chusiek at nalunod sa ala. Muli niyang pinanood ang video na kinunan niya noong nilulunod niya si Kirehe-do sa bato. Ang pagtingin sa eksena ng pagpapahirap sa kanya ay lalong nagbibigay kasiyahan sa kanyang baluktot na sarili. Kinabukasan, pagdating ni Kirehe-do sa kumpanya, narinig agad niya ang masamang balita tungkol sa kanya. Lahat ng impormasyon ay kumalat online, kasama ang mga sensitibong larawan niya na malaki ang epekto sa reputasyon at presyo ng stock ng kumpanya. Nakaisip siya ng paraan para magpaliwanag sa publiko sa pamamagitan ng pagsasabi ng buong katotohanan. Ito na ang magiging pag-atake ng Yellow Canary. Pagkatapos niyang ibunyag ang katotohanan, ang lahat ng atensyon ng publiko ay bumaling sa Isetsuin na naging sanhi upang hindi mapakali si Titi. Ayaw niyang maapektuhan ang Titi. Nag-iisip din si Lo-chu ng paraan upang gamitin ang pagkakataong ito para muling suriin ang intensyon ni Bitran sa pagbalik niya rito ng masunurin. Sabi niya, umalis siya ng 15 taon at maraming beses na siyang inanyayahan, ngunit ayaw niyang bumalik. Ang pagbalik niya ngayon at pagtanggap ng mana ay may problema. Nakaisip si Diletjihe ng plano na kasuhan si Kirehe-do dahil sa pagkalat ng maling impormasyon na walang ebidensya. Nagulantang din ang panig ni Kirehe-do. Ngunit sa gitna ng kagipitan, ang video ni Chusi na pinahihirapan si Kirehe-do ay inilabas. Ito ay nagpapatunay sa mga sinabi ni Kirehe-do. Sa sinabi niya kanina ay totoo. Pinagtanggol ng publiko si Kirehe-do at nagpatuloy sa pagkondena sa pamilya Chu at sa Isetsuin sa pang-aapi at pamimilit kay Kirehe-do. Dahil sa matinding galit, nagpunta si Lo-chu sa opisina at hinarap si Chusi, ngunit nanatiling kalmado at matigas ito. Sinabi niyang kumalma si Lo at baka makasama sa kalusugan at aalis din sa kamay ni Lo ang Ietsuin. Itinakwil ni Lo-chu si Chusi na parang wala siyang anak. Samantala, yakap-yakap naman ni Chusi ang larawan ni Kirehe-do at nagbubulungan na parang may sakit sa isip. Sa kasalukuyan, nakakatanggap si Kirehe-do ng maraming suporta nang biglang hanapin siya ni Bitran. Nagtatampo ang boses ni Kirehe-do, noong magkasintahan tayo, bakit hindi mo ako inalagaan? Ngayon na naghiwalay na tayo, bakit ka pa nagmamalasakit? Bumalik ka na sa iyong magiging asawa. Lumapit si Bitran at umupo sa tabi ni Trindu, nagkukwento ng ginawa niya. Kung alam lang daw niya, nang hingin niya ang tulong ni Boss Lu para ayusin ang chismis tungkol kay Trindu, dapat pala ipinapirmahan niya ng pangalan ni Bitran, si Boss Lu. Mahinang natawa si Trindu, alam na niyang si Bitran ang tumulong, pero dahil nagsisimula na silang mag-arte, kailangan nila itong ituloy para hindi magduda si Matandang Chow. Kaya pala inag-usap na sila noon pa. Kahit alam niyang mahirap ang pagpunta sa Vansuyen, kailangan niyang makilala ng lubos ang Vansuyen para mapilit niya si Matandang Chow na umamin. Pagkatapos noon, naghalikan sila para magkabati. Akala tuloy ng mga tao'y nagkakamali sila, na aabot sa paghihiwalay ang lahat. Muli na namang humingi ng pakikipagkita si Chow Kan. Sinabi ni Tring na mahalaga ang pag-usapan, pero paikot-ikot lang ang usapan. Aking mahal, ikaw pa rin ang pinakamamahal ko sa mundo. Kahit minumura ako ng mga tao, ipagtatanggol pa rin kita. Pero alam ni Tring na si Chow Kan ang nagpasimula ng kwento, at siya rin ang nag-upload ng mga video kung paano niya sinasaktan si Tring. Sa madaling sabi, hindi na siya maniniwala pa sa isang baliw na tulad niya. Sinabi ni Chow Kan ang lahat ng kayang sabihin, at inilabas niya ang diamond ring na inihanda niya upang mag-propose kay Tring. Pero kapag nakikita niya si Chow Kan, mas lalo siyang nandidiri, kaya hindi siya sasang-ayon. Nang makita niya si Tring na umalis na walang pag-aalinlangan, lalo siyang nagalit kay Bitran. Lahat ng ito ay dahil kay Bitran, hindi dapat mabuhay si Bitran sa mundong ito. Sa sandaling iyon, nagreklamo rin si Lam Tu kay Matandang Chow tungkol kay Chow Kan. Malaki ang epekto ng insidente sa dalawang pamilya, ang pamilya Lam at pamilya Chow. Pero naniniwala si Lam Tu na walang masamang balak si Bitran, basta't ayusin ni Matandang Chow si Chow Kan upang hindi na siya makagulo pa, magpapatuloy ang kooperasyon ng dalawang pamilya. Sinabi ni Matandang Chow na may paraan siya para ayusin si Chow Kan, at tungkol naman kay Bitran, tiwala siyang palagi niya itong mahahawakan. Sa pagkakataong ito, lumapit si Bitran kay Hitan, isang matandang miyembro ng kumpanya. Noong mga nakaraang taon, siya at si Matandang Triyu ang nag-ayos ng mga dirty files para kay Matandang Chow, na tumulong kay Matandang Chow na makalabas sa sitwasyon ng pagpatay at pagtatago ng krimen. Natatakot si Hitan dahil hindi na niya makontak si Matandang Triyu. Sumang-ayon si Hitan na ibigay kay Bitran ang orihinal na mga file, ngunit ang password ay kalahati lamang. Ang kalahati ay nasa kamay ni Matandang Triyu na. Ang kailangan lang niya ay siguraduhin ni Bitran
Bitran ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Sa iba pang pangyayari, nag-aalala ang mga empleyado na baka magkasakit ang kanilang boss Du dahil sa pag-ibig, kaya nagpulong sila upang humanap ng paraan para mapasaya siya. Sa isang banda, sinisigawan nilang tarantadong Bitran si Bitran, habang tinatawagan si Du. Pinapayuhan siyang manood ng ilang video ng mga gwapong lalaki na ipinadala nila para maibsan ang kanyang kalungkutan. Sino ang mag-aakalang nakaupo si Bitran sa tabi niya at nagsimulang magselos? Hindi pa ba siya sapat para kay Du? Sino pa ang mas sexing Bitran kaysa sa kanya para panoorin? Sabi pa niya, dinaganan niya si Du at hinalikan. Sa kasagsagan ng pangyayari, bumalik na pala sina Mhu at Mu mula sa business trip. Tila natatakot na mahuli, itinulak ni Du si Bitran para magtago. Pumasok agad ang dalawa at patuloy na ipinagmamalaki kay Du ang mga lalaking artista na nag-apply para sa posisyon ng kanyang boyfriend. Ang paraan daw para makalimutan ang isang pag-ibig ay mag-umpisa ng bago. Ipinakilala nila ang mga batang lalaki, mga macho at six-pack ebis na kalalakihan. Hindi na makatiis si Bitran, kaya inilabas niya ang kanyang ulo na nagpagulat sa dalawang assistant. Kahit kapatid niya si Bitran, hindi masikmura ni Tranhu ang isang womanizer. Hindi na kailangan pang magpaliwanag si Bitran. Nang yakapin ni Trindu si Bitran, agad na naintindihan ng lahat na plano pala nilang dalawa ang lahat. Ang pakikipag-ugnayan lang kay Lamdu ang hindi inaasahang insidente. Pinayuhan nila ang 2 pilyong bata na panatilihing sikreto ito, dahil kung hindi, masisira ang lahat ng pagsisikap ni Bitran para makabalik sa Vansuyen. Pero hindi alam ni Bitran na nabubuhay pa si Matandang Chow hanggang ngayon. Marami sigurong alam si Matandang Chow, kaya nakita niya si Chow Kan. Ginamit niya ang lahat para akitin si Chow Kan na tulungan siyang ayusin ang mga secret files na nakuha ni Bitran. Ayaw nang maging alalay ni Chow Kan sa matandang ito, pero binanggit ni Matandang Chow na mawawala ang kanyang maliit na ibon, si Trindu. Mga kaibigan kaya pinag-iisipan niya muli ang bagay na ito. Samantala, bumalik si Matandang Chow at tinawag si Bitran. Binalikan nila ang matinding pagmamahal ng mag-ama at nakiusap siyang bigyan siya ng puwang para mabuhay. Umiti si Bitran pero tumanggi siya. Itinulak nito ang limitasyon ni Matandang Chow sa sukdulan. Kaya naman, nakipagkita siya kay Lamtu at nais niyang humanap si Lamtu ng tao para ayusin si Bitran. Sabi niya, magkasama na sila sa iisang bangka at kapag namatay ang Vansuyen, hindi na makakataka si Lamtu. Pumayag si Lamtu sa harap ni Matandang Chow. Ngunit nakipagkita rin siya kina Bitran at Trindu. Nilinaw niya kung ano ang kakaharapin ni Bitran kapag isisiwalat niya ang sikreto ni Matandang Chow. Sabi pa ni Lamtu, ayaw na niyang madawit pa sa bagay na ito. Kakanselahin niya ang kanilang engagement at kooperasyon sa Lam Group at aalis siya ng bansa para manirahan sa ibang bansa. Lubos na humanga si Bitran sa pagkatalino ni Lamtu. Hindi siya bulag, kayang-kaya niyang bitawan ang lahat. Lubos ding hinangaan ni Lamtu sina Trindu at Bitran. Binati niya sila at umalis. Pagkatapos ng ilang araw, naghahanda si Trindu para sa kanyang business trip sa Bising. Binigyan siya ni Bitran ng accessory card niya para magamit niya kung sakaling kailanganin. Gustuhin man ni Bitran, hindi siya makakasama dahil marami pa siyang kailangang ayusin dito. Mas dapat na nag-aalala si Trindu para kay Bitran dahil nalantad na ang maskara ni Matandang Chow. Natatakot siyang pati ang sarili niyang anak ay kainin ng matandang tusong asong ito. Dumating na ang oras para umalis, kaya inayos na ni Trindu ang kanyang maleta at umalis. Ngunit pagkaalis niya sa pinto, agad na sumunod si Chow Kan. Pagkalipas ng ilang sandali, umakyat ang assistant para hanapin si Boss Du kay Bitran. Sabi ng assistant, sinusundo niya si Boss Du sa airport pero hindi niya ito makita. Alam agad ni Bitran na may nangyari, kaya mabilis siyang tumakbo palabas na parang binalibag na pana. Noong gabing iyon, malakas ang ulan. Nakasuot ng wedding dress si Trindu at nakatali sa gitna ng kalsada. Walang iba kundi ang baliw na Chow Kan ang gumawa nito. Kahit gusto niyang mamatay, hindi siya papayagan ni Chow Kan. Ang gusto lang niya ay manatili siyang maliit na ibong yellow canary na aalagaan at ikukulong niya. Gusto siyang pilayin para hindi na mag-isip pa si Bitran tungkol sa kanya. Nangako siyang aalagaan siya habang buhay. Sabi niya, masakit daw ito. Umiti siya ng nakakatakot at sumakay sa sasakyan, piniga ang gas pedal para bumangga kay Trindu. Ngunit, sumalubong si Bitran sa kanya gamit ang kanyang sasakyan. Sa huling sandali, umikot si Chow Kan, halos tumama kay Trindu. Pagkatapos, nag-away ang dalawang magkapatid. Gusto ni Bitran na matauhan ang kanyang kapatid, pero nabaliw na si Chow Kan. Paulit-ulit niyang sinasabi na si Trindu lang ang kailangan niya at humugot pa ng kutsilyo para magpakamatay. Pinigilan siya ni Bitran, sinuntok si Chow Kan ng paulit-ulit at tinanggal ang tali ng kanyang mahal. Sinigawan niya si Chow Kan na hindi nito naiintindihan ang pag-ibig, kahit pa nagpapasalamat siya sa kanya dahil iniligtas niya ang Hong Hip noon. Ngunit inalis ng pag-ibig na nagmamay-ari at baliw na iyon ang pagpapasalamat niya. Ang natira na lang ay ang galit na hindi na mapapatawad. Lumuhod siya, hindi siya makapaniwala na nagkamali siya. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin para mahali siya ni Trindu? Kung katulad lang daw niya si Bitran, iba na sana ang pakikitungo ni Trindu sa kanya, hindi ba? Sumagot si Bitran at pinutol ang sinasabi niya, walang silbi ang lahat ng sasabihin niya ngayon. Ang lahat ng ginawa ni Chow Kan kay Trindu ay hindi na mababago. Hindi na magkasundo ang dalawang tao. Pagkasabi nito, umalinggaw ang tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis. Isang buwan ang lumipas. Nahatulan na rin si Matandang Chow, si Chow Kan, at ang marami sa kanilang malalapit na kaibigan sa kanilang mga krimen. Bukod sa pagsisikap ng lahat, dapat ding banggitin ang tulong ni Lamtu. Sa pagkakataong ito, aalis si Trindu para sa isang business trip sa ibang bansa na tatagal ng 1 taon. Gusto niyang itaas ang karera ng Hong Hip at palayuin pa ito. Hindi
pinigilan ni Bitran ang kanyang mahal na umalis, sa halip lubos niya itong sinuportahan. Humanga at bumati ang lahat sa kanilang dalawa na sana ay magkatuluyan na sila. Bago siya umalis, personal na nagluto si Bitran para sa kanyang mahal. Nang hinayang si Trindu na hindi naging chef si Bitran, sa galing niyang iyon, sabi ni Bitran, para lang sa kanya ang luto niya. Bukod pa rito, binigyan niya si Trindu ng sorpresa. Binuksan ni Trindu ito at nakita ang isang bag na matagal na niyang pinapangarap. Sabi ni Bitran, karangalan niyang ayusin ang shopping cart ng kanyang asawa. Mayroon pa raw isang maliit na regalo sa tabi. Nagulat si Trindu. Binigyan mo ako ng sasakyan, kung ito pa ang maliit, ano pa ang malaki? Maswerte talaga siya kay Bitran, nanalo siya sa buhay ng 1,000 beses. Hindi ba mga kapatid, sinubukan ni Trindu ang sasakyan at gustong gusto niya, pero bakit kamukhang kamukha nito ang sasakyan ni Bitran sa bahay? Sabi ni Bitran, natural lang na magkapareho dahil matchy-matchy sila. Sabi ni Trindu, kahit boss siya, hindi siya dapat magsayang ng pera ng ganyan. Umiti lang si Bitran at sinabing pakasalan na lang siya ni Trindu at pamahalaan siya. Tinanong ni Trindu kung iyon na ba ang proposisyon. Ngunit, hindi maaaring mag-propose si Bitran ng ganyan lang. Pagkatapos, nag-abang siya sa proposisyon ni Bitran pero hindi niya ito nakita kasal na agad sila. Pumasok na ang dalawang magkasintahan sa kasalan sa harap ng mga saksing nagbigay ng pagbati. Ng buong pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan. Sa wakas, nakamit din ng Yellow Canary ang kaligayahan at kalayaan na ninanais niya. Happy ending para sa isang magandang pelikula. Salamat sa inyong pagsubaybay at suporta sa aming channel. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pelikula. Bye-bye.